so how to generate our uh, SSS key, okay, in a few simple steps. We're going to use the SSS key by using the RSA, and then you need to change this comment. Either you're going to name it controller. It's up to you guys. To make it default, ito po yung gagawin natin. Binigyan po tayo ng sample. But I'm going to use home and HSS, and then I name it controller. Okay? And sa ngayon, wala siyang passphrase for this one. And enter. And there you have it. So ito po yung ating HSS key. Sa gagawin po natin ay paano po natin gagawin yung isang users or paano po na yung gumawa ng panibagong users sa ating Linux system. So, ganito po siya guys, kadali. Ah, kailangan na natin yung code po natin is naka-user ard lang po tayo, and then lalagyan po natin ng parameter na M and then S, which is yung shell script natin. By default kasi ang ginagawa kasi is HS ang binibigay na shell script po natin. Since bibigyan po natin siya ng specific na shell, at ang kasunod po nito is gagawa po tayo ng user natin. Okay? Paano po natin siya malalaman na-add po ito or nagawa po itong username? Pwede po natin siyang i-display by using cat and then yung pass wd. Okay? If you notice, meron po tayong uh, mgelboleo sa baba. Okay? Kung di nyo nakita, so gagawin ko po, isa-search ko siya at naka-indicate po siya na pula. Okay? Para makahanap po natin, ma-access po natin yung user po natin, ang gagawin po natin sunod is kailangan po natin set yung password kasi pag nag-switch po tayo mag-flip po tayo ng other users sa maghingi ng password. So wala po tayong password dito na nakalagay kasi by default wala talaga. So ngayon, ang command lang po nito is kailangan sudo password or passwd, tapos yung kasunod nun is yung username na ginawa po natin, okay? Which is yung mgalboleo. Okay? Anong password po? So lalagay ko po na po. Okay? At i-retype ko po kung ano po yung password na nabigay ko. At nandun na po. So for us na ma-access po natin yung user po natin, so, ang next na command po natin na gagawin is yung su, which is yung switch users, and then yung mgalboleo na user po natin. Okay, magpa-pop up po itong password nito at enter lang po natin yung password. Okay, at nandito na po tayo ah, sa ating new environment ng ating password. So, if you're not convinced, so i-check na before naka-background to siya. Ngayon nasa mgalboleo na siya. Okay? So, ganun na po siya kadali guys. So, if you notice, nandito po tayo sa loob ng ating home directory ng Vagrant. Pero, pag chinek po natin yung home, meron po tayong dalawang username. Okay? User home directory, which is yung Vagrant at yung Galvoleo.
Okay? Users na magiging sudoers. So, sudoers po ay ito po yung isa sa super users na pwedeng niyang magawa ang halos lahat ng ginagawa ng root natin. Okay? So, very simple na po. First command po natin is yung vi sudo po natin. Okay? At isa-search po natin yung ating or i-add pala natin yung ating ah, isang line dito na may privilege for sudoers, which is yung mgalbole po natin. Nasa inyo po yan. At lalagay po natin ng all at ano pa, all then at no password para in case na bibigyan ng magpa-pop up so hindi na po tayo magta-type ng password all the time. Okay? Tapos ganun lang. Tapos control O for the right and then save po natin. Okay? At exit po natin, control X. Yan. And additionally, so pwede din natin siyang gawing ganito, user mode. Tapos add po natin sa lahat ng group ng nakasudoer at yung username po natin. At ganun siya kadali. So if you're going to use yung at switch po tayo ng Elm Gaboleo, switch po tayo another users which is yung M Gaboleo po natin, tapos yung password. So to try natin to install, so dapat ito mag-workout na to. Okay, at naka-update. So basically, pag hindi siya sudoers, hindi po natin siya ma-update. Okay, or meron po tayong specific na i-install na applications, hindi po natin siya ma-install. Okay? Sa ating new tutorial, ang gagawin po natin is how to make this background na papalit ng panibagong host name. So meron po tayong dalawa nito na paraan na uh, mapapalitan to. Unang-una is yung pag-access ng ating Etsy host name. Oh, host name na ngayon controller siya. For example, ito po ay web server. Okay? At pwede natin siyang i-save. Okay? At pwede rin gagawin natin na ibang paraan din is yung host name. But first, you need to sudo pa rin. Host name, ctl, set host name. At pwede kong palitan ng ganito. Okay. Yan. So for us to reflect, so kailangan natin siyang i-reboot. Okay. Pag na-access na to siya, try natin siyang access. Okay. So after rebooting,
Yan. So if you notice, from vagrant na hostname into controller. So ganun kasimple lang guys. Okay? Okay, on this step, we're going to see personally yung ating first playbook at paano natin siyang irarun. So if you're going to check on it, so I'm going to use three. Ito po yung hierarchy ng ating folder. Okay, meron po tayong inventory, which is meron siyang host, role, which is yung web server, and task, and then yung main. So, pag check po natin yung VM, first yung VM muna, VM playbook at YAML. Ito yung kabuuan ng ating ah, playbook, okay? So, ito yung nakapangalan sa ating first ah, task natin. Okay, so meron po tayong host na nasa ngayon is hindi siya hindi siya tumatawag ng specific host to execute this playbook, but for all servers. So sa ngayon, meron po akong isang server na nakakonected dito sa ating controller, which is yung web server. And of course, kaya nga tayo gumawa ng users na example ko is yung pangalan ko para ma-access niya yung server itself, okay? At ang roles na sinasabi dito is ito po yon, yung naka-blue, and then papasok siya dito sa isang kumbaga equivalent to functions, and then may task po siya sa dito. At ito po yung main code. So pag check po natin siya, yung VI, roles, web server, and then tasks, and then main.yaml. So ito po yung gagawin niya, okay? So install po tayo ng Apache, okay? So first is i-update niya and then i-install niya yung mismong Apache, okay? Bakit become yes is to indicate na we're using a sudoer because like sa previous na step po natin, we make uh, Mark Galvoleo or yung ginawa nating panibagong username as a sudoer for him na to execute a certain mga execution dito like installing, deleting, anything that uh, the root capable of to to do the task. Okay? So ito po siya guys. Okay, so yun po yung itsura ng ating playbook at paano natin siyang i-run. Of course, we see to it na you can download the script, the playbook from my repository. Okay, and papasok po tayo sa mismong Ansible na folder and then lesson 1. Yung command po niya is basically yung Ansible playbook. Tapos, ano yung next? Wait which is yung Ansible playbook. Tapos, yung parameter po natin is yung inventory, which is we're going to call the inventory host. So, ano po? Wait, so before we're going to execute that, let me check first yung inventory. Ano po yung laman niya? Okay.
Okay. So basically, ito po yung IP address ng ating other server na to access, which is yung ating web server. Okay. Pwede naman din siya if we execute yung host sa Etsy host po natin na mayroon pong name na host name is web server. So pwede rin siyang palitan on this one. Okay? And then yung gagamitin natin na private file natin is yung controller. Okay? So if you remember yung pag-generate natin ng HSS key, so ito yung HSS key na gagamitin natin to access. Okay? And for us na gagawin po to, meron po tayong ah, first na gagawin na hindi ko nagawa guys. So, you need to copy yung ID. Okay. So, if you notice, ito po yung file ko, XSS key. So, kailangan meron siyang kopya with this controller pub to the other server po natin. Or else, hindi natin siya ma-access. To ma-access natin siya via this one, okay? If you notice, pag i-access ko siya, access lang to siya. Pero pag si mismong Ansible ang gagamitin natin, hindi mag-access yan. So, ang gagawin natin is to copy by using HSS copy ID, tapos yung ating inventory or yung natin, yung host, yung public key po natin, which is, remember, yung HSS, tapos control, but since nandito na tayo sa medyo yung SSS, okay, HSS, tapos controller.pub, okay? And then yung username natin is Mark L. Boleo. Tapos sa since na-set up ko to siya as a hostname web server, ito pong gagawin niya. Okay? Oh, it's no such file. Okay, let's check muna first. Controller pub. Okay, controller. Try natin ng ganito. Controller pub. Yan. Password. Yan. So, na-copy natin guys yung ating public key. So, if you going to check sa web server po natin, access po natin, okay? Ah, wala siyang 3. So, ito siya guys. HSS. Access natin yung HSS folder and then this one. Yung authorized key, going to check guys, no? Yung authorized key natin. Authorized key. Dito siya nakasave, okay? See that? Uh, naka-save na siya dito, okay? We're all good in here. So, if we're going to go back again sa ating inventory, so CD Ansewol 101, tapos lesson 1, okay? I-execute natin yung Ansible command natin, which is yung Ansible. Yan. Ansible, playbook, inventory, which is yung host natin, at yung playbook po natin. Okay?
gathering facts siya guys and he going to execute the task which is yung installing ng server. So, done na siya guys. So, kailangan nating i-check kung gumana siya or na-install ba yung gun natin. 192.168.2.20. Yan. You see, so na-install na po natin yung ating Apache. Okay?